Ayan, shoutout sa ating lahat dyan at andito na naman tayong muli sa ating pagre-reaction video dito sa munting bahay natin at sa muli ako ay mag-shout out muna sa founder ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at si Ate Edna Vlogs at shout out na rin sa mga kasamahan ko dyan sa Kalingap Strikers sa pamumuno ni Ate Glo, Cel TVPH, Jacqueline Ducusin, Irma Galo Mix Vlog, Maria Ligaspi Vlog, Selena Barbosa Official, Hasa 26 TV, Kabarks TV, at ang inyong lingkod, Hayats Mix Vlog. Ayan, stress na ba? Hindi naman At wala naman akong dapat ika-stress. Sawa naman ng Diyos ay okay naman ang pamumuhay namin dito. Kaya walang dapat ikaka-stress. Kaya no stress, no stress. Kaya sa inyo lang na panaginip. Kaya yan, shoutout muna sa mga Kalingap reactors diyan na laging andyan sa mga comment section. Shoutout sa inyong lahat diyan at sa mga ambassador ng landing pad na minsan ay naliligaw din sila sa mga live ng mga strikers. Kaya shoutout sa inyo diyan tulad ni Kalingap Maymay, Maestro 21 TV, Derek Nuelsa at sa mga ambassador naman sila si Ambassador Kalingap Jose Anrino nasa Dait ngayon at si Kalingap Mick sa Davao, si Jay Murillo nasa Quezon, Joey De Great na nandyan sa Samar at si Rose Matubang parang nasa ano siya, sa Masbati, at si Tatay Papsi. Ayan, shoutout sa inyong lahat diyan na mga ambassadors. At ayan, balik tayo dito sa thumbnail natin. Magtataka kayo diyan. Bakit andyan na naman si Mr. Canoli? Mainit-init ito kasi itong ano ko, pagkuhaan ko ng opinion ko doon galing sa komento niya na may sinagot siya na nag-comment doon sa live niya mismo. Doon sa live niya, pag-end ng live niya. Kasi hindi ka naman makapag-comments ng ganun kahaba kung doon mismo sa live niya. Yung live mismo. Itong komento na to, nangyari ito pagkatapos ng live niya. Kaya andyan ang caption natin sa thumbnail natin, "What? Are you sure na inaapi si Ria, Mr. Canoli?" Question mark yan Are you sure? Yan ang thumbnail natin. Huwag tayong magpahalata masyado. Sa ibaba naman, mayroon pa rin, saan ba nag-umpisa ang issue ito? Diyan tayo, sa komento niya, kukuha ng sasabihin natin. At bago ako dumako doon sa komento niya, FYI lang, isingit ko lang ito para sa kaalaman ng lahat. Ang online soliciting, matagal na yan. Ipinagbawal ng Kalingap. Bakit ko ba nasabi na matagal na? Dahil noong bumalik ako dito, galing nagbakasyon sa Pilipinas, tandang-tanda ko pa, umuwi ako 2023, October, bumalik ako ng month of March. 5 months ako doon. Pagbalik ko dito, may nareaksyonan akong isang sponsor. Na nag-solicit sa live mismo, noong dati ay isang Kalingap supporters at nag-sponsor din ito. Doon nag-solicit, nagbababa ng GCash. Nareaksyonan ko yon at pumasok sila sa akin at binabash ako. Pero nung time na yon, mag 2 years na, nareaksyonan ko yon dahil sinasabi na ni Kuya Bal na bawal mag-online solicit. Kaya hindi bago ang rules na yan sa Kalingap
na bawal ang online solicits. Liliwanagin ko yan. Magdalawang taon na mula nung nireaksyonan ko yung isang sponsor, pero napakabait naman din ng sponsor na yon. Bakit na naman? Dahil doon sa live ni Kuya Bal, nabanggit ni Kuya Bal, na bawal mag-online solicit at doon siya humingi ng sorry kay Kuya Bal. Kuya Bal, pasensya na, sorry dahil hindi ko alam. Pero hindi siya umalis sa Kalingap. Yung sponsor na yon, hindi siya umalis. Andiyan nakikita ko pa rin, nagpapalipad. Kailan lang nagpapalipad kay Langga Atiglo. Yan ang mga sponsor na marunong tumanggap sa mali. Diba? Kaya yung online solicit, matagal na yan. Dahil mag 2 years na nitong March, na-reaksyonan ko yan. Ang pag-solicit online. Kaya hindi yan bago. Hindi bago na rules yan. Kaya ko isinisingit yan dahil nababanggit. Isa ako sa makapatunay na ang online soliciting matagal nang bawal sa Kalingap. Dahil isa ako makapatunay na nag-reaction dyan. Pero nakakahanga naman yung sponsor na yon. Dahil nagsorry at hindi siya umalis sa Kalingap. Yan mapatunayan natin ang tunay at totoong sponsor sa Kalingap. Hindi yung napuna lang tayo ay mag-aalboroto tayo at magpa-feeling victim tayo dito sa community ng Kalingap. Bakit ko ito sinasabi? Para klaro. At isa ako na makapag-witness dyan. Na matagal na yang roles na yan. At ito naman, wag ninyo kaming, ang strikers, idadamay ninyo. Dahil matagal na yan, magdalawang buwan na ata ito, na dinadamay kami nitong si Mr. Canuli, na ang Timbaliw nasa strikers. Hinahamon ka rin namin, Mr. Canuli, nang binanggit mo yan. Ilabas mo ang katibayan mo na ang Timbaliw nasa amin. Hindi porki na nareaksyonan kayo ay ibig sabihin nasa amin ang Timbaliw. Umayos naman tayo sa pagbibintang. Kailangan pag nagbintang tayo, may proof para maibigay natin ang hustisya sa ating pagbintang sa isang tao. Diba? Hindi lang tayo kuda ng kuda na ang Timbaliw na sa Team Strikers. Kasi wala kayong mapapatunayan dyan. Sila ang nasa live namin nagkukuminto. Basihan na ba yon na ang Timbaliw nasa amin? Porki nasa amin nagkukuminto? Nasa amin na grupo? Ang babaw naman ng dahilan kung yun ang gawing ebidensya ninyo. Diba? Pero mamaya ito sa live ko. Balik tayo sa thumbnail ko dito. Babasahin natin ang komento dito. Hindi komento, sagot ng nag-comments sa live ni Mr. Canuli. At dito tayo kukuha ng sasabihin natin. Anong sabi nung nagkomento sa kanya? Pinupunan niyo ginagawa ng mga reactor at ng founder. Pero yung si Ria, hindi niyo nakikita na walang pakialam sa ginagawa niya at tuloy-tuloy pa rin sa mga ginagawa niya na pwedeng ikasira pa niya. Yan ang nagkukomento sa live niya.
andyan. Hindi lang ninyo mabasa, kaya ko binabasa. Para maliwanag, ah? May nagkomento at sinabihan si Mr. Canoli. Ulitin ko, pinupuna niyo ginagawa ng mga reaktor at ng founder. Pero yung si Ria, hindi niyo nakikita na walang pakialam sa ginagawa niya at tuloy-tuloy pa rin sa mga ginagawa niya na pwedeng ikakasira pa niya. Full stop. Period. Sinagot ito ni Mr. Canoli. Sa sagot na to ni Mr. Canoli, dito ako kukuha ng opinion ko. Dito ako kukuha ng opinion ko. Kaya ito yung sagot niya dito sa nagkomento na to. Sir Virgilio, tanong ko lang po, wala po ba kayo anak? Question mark. Or wala talaga kayong puso? Period. Sino po ba ang namamahiya sa social media? Period. Ang pangit tingnan lang na isang estudyante ang pinapahiya ng napakaraming reactors na wala naman sila ambag sa buhay ni Ria. Period. Magbigay ako dyan ng opinion. Mr. Canoli, sino ba ang nag-umpisa sa isyong ito? Sinong nag-post, Mr. Canoli? At wag mong sabihin, na wala namang pangalan binabangkit. Bakit ninyo mga reactor sinasalo? Bakit nasaan ba siyang community umiikot, Mr. Canoli? Di ba dito sa Kalingap? So, sinong pinatungkulan niya sa salitang kurakot? Mabuti sana kung doon siya umiikot sa politics. Masasabi natin, Mr. Canoli, na politics yun. Pero hindi. Andito siya sa loob ng Kalingap community. Umiikot ang buhay nila. So, wag mong sabihin na ipinapahiya ng mga reaktor dahil sa kanya nag-umpisa ang isyong ito. Wag ka masyadong magpahalata, Mr. Canoli. Kahit saan mo to tingnan na senaryo, hindi mo masabi-sabi na ito si Ria ay isang biktima. Siyang nag-umpisa sa isyu na to. Kaya wag mong sabihin, inaapi si Ria. Walang mang-aapi kung walang taong magpapaapi. At hindi yan inaapi. Pinagsabihan. Depende na yan sa tao kung papaano i-absorb ang sinasabi ng tao at papaano i-deliver sa puso't isip nila yung sinasabi at yung advice lamang. Mr. Canoli? Walang ambag sa buhay ni Ria? Bakit? Puro ambag ang bukang bibig mo. Ambag ba ang issue dito, Mr. Canoli? Hindi ambag ang issue dito, kundi doon sa post niya. Wag mong iligaw. Ambag ka agad. Puro ambag ang bukang bibig mo. Dahil nakaambag ka, Mr. Canoli, kaya ganon na lang, ambag ang bukang bibig mo, tapos pag nareaksyonan ka tulad ngayon, sasabihin mong wala kang sinasabi, nakakalimutan mo, tigilan mo ang pagre-reaksyon kung pati nga tao, mali-mali ka na, nagbibintang ka ng mali na tao, isipin mo, Canoli, nagre-reaction ka. Kailangan mong isipin at alamin kung yung taong nireaksyonan mo ay tamang identity. Kaya kung ano man ang mga komento mo at pinupost mo at may maraming nagko-comment, wag mong sabihin, na hindi sa'yo nanggaling. Dahil bago yan nakarating sa amin, nakikita na namin yang mga post-post na yan, sa mga FB page,
sagutan sa FB page. Kaya wag niyong pagbintangan ang strikers, please. Balik tayo dito. Sasabihin mo walang ambag. Walang ambag. Wala naman sila ambag sa buhay ni Ria. Puro ka ambag. Kailan ka lang ba nakaambag sa buhay nitong Ria na ito? Kailan ka nakaambag? Ha, Mr. Canoli? Tuloy tayo. Wala po ba kayong habag sa kapwa? Ikaw, Canoli, may habag ka ba? Yung panunumbat? Dahil nakapag-ambag ka sa buhay ng tao? Isang uri ba yan ng habag? Tumutulong ka, tapos isusumbat mo? Huwag ka nang tumulong kung isumbat mo. Huwag mong sabihin na wala ka bang habag sa kapwa mo? Anong mga klaseng katanungan yung mga sinasabi mo? Ikaw may habag ka, pero isusumbat mo pagkatapos mong nag-abot ng tulong. Subali wala na rin yung ibinigay mo kasi sinusumbat mo rin. Tuloy, masyado na kayong nagpapaniwala ng mga iniidolo nyo. Kaya nagiging bulag at bingi kayo sa ginagawang pang-aapi sa isang mag-aaral na bata na halos kung titingnan mo ay parang mga anak na nila. Mr. Canoli, sa edad natin ngayon, lahat tayo may mga anak. Pero kung anak ko yan at nagsasalita, nagpupos ng ganyan, at ang buhay natin nasa kalingap lang naman umiikot, papagalitan talaga kita at kung pwede pa, habulin kita ng palo. Bakit? Wala kang utang na loob, anak ka. Dito umiikot ang buhay natin sa kalingap. Bakit ka nagpo-post ng ganyan? Sinong tinutukoy mo? Na andito lang naman tayo sa loob ng kalingap, umiikot ang buhay natin simula nang tayo'y natulungan ng kalingap. At sasabihin mo dito, pinapahiya ang isang mag-aaral? Canoli, uulitin ko sa'yo, saan ba nanggaling ang isyong ito? Sino ba ang nag-umpisa, Mr. Canoli? At yung mga pagre-reaksyon, hindi yun, pang-aapi. Uulitin ko, hindi yun pang-aapi. Pinapaalala kung saan sila noon, dahil baka nakalimutan na, dahil nalulula na, sa tulong ng hindi mapag-sumbat. Huwag mo sabihin at sabihin mong naging bulag at pipi at paniwala sa iniidolo. Bakit? Na pumasok ka sa kalingap, di ba iniidolo mo ang mag-ama sa ginagawang tulong sa mga kababayan? Di ba isa ka rin na umiidolo sa kanila? Katulad namin? Bakit mo nasabi ng ganyan, Mr. Canoli? Aber nga, o pumasok ka lang sa kalingap na wala kang iniidolo. Nag-abot ka ng tulong, basta lang. Di ba pumasok ka dahil iniidolo mo yung ginagawa ng mag-ama na pagtulong sa ating mga kababayan? Kaya ka rin nakikigaya, tumutulong ka rin sa ating mga kababayan? Dahil mayroon kang iniidolo, kundi yung mag-ama? Uy! Anyari sa'yo? Hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo. Kaya ka dyan nabubutasan ng mga reaktor. Tuloy tayo. Sana ay kausapin in private. Bakit? Malalaman ba yan? Kung hindi siya nagpo-post, paano kausapin?
Kung hindi siya nagsasalita, hindi sila nag-o-open sa mag-ama. Bigla na lang ba kausapin in private kung walang nag-o-open? Kung hindi siya nag-post, malalaman ba? Magkakagulo ba? Hindi. Kung mayroon silang mga issue sa Kalingap, Mr. Canole, sila ang lumapit, kausapin nila ng private. Klaruhin nila yung mga pag-alala o pagtataka o pag may doubt sila. Ngayon lang masabi mo na kausapin ng in private. Sila yung may kasalanan. Sila yung lumapit. Hindi yung taong biktima ang lalapit sa kanila. Sige nga, Mr. Canole. Mag-isip ka naman. Kausapin ng private kung meron mang pagkakamali. Mayroong pagkakamali. Sino ba dapat ang lalapit? Di ba dapat sila, kung mayroon silang pagkakamali, ang Kalingap, sila ang lumapit. Kuya Rab, may nag-abot pala ng pera sa inyo ng ganito. Kasi nag-message sa akin po, ito po yung message. Nasaan na po ito? Pero sabihin mo, sa social media, mag-post ka nang sabihin mong kurakot, sino ba dapat ang lalapit at mag-usap ng private? Mr. Canole. Kung may pagdududa sila, lalo na pagdating sa pera, dahil hindi mo masabi sa isang taong kurakot kung hindi tungkol sa pera yan. Kung mayroon silang pagdududa, di sana, pinuntahan nila sa bahay. Hindi mo masabi ngayon na sana kinausap ngayon na lang na nagkagulo, Mr. Canole. Tuloy tayo. Dahil wala naman nabanggit na pangalan si Ria sa post, andyan ka na naman. Pero anong ginawa? Mr. Canole, ulitin ko, saan ba umiikot na community si Ria? Saan umiikot ang buhay nila? Di ba sa Kalingap? Kahit hindi mo pa banggitin ang pangalan dahil buhay ninyo mula nang nakita kayo ng Kalingap, diyan na umiikot ang buhay ninyo. So ngayon, mayroon kayong pagdududa pagdating sa pera, kailangan mo bang mag-post ng kurakot? Hindi ka ba pumunta doon at klaruhin mo kung mayroon kang ikakapakita na itong tao na to o itong Tampulana, Juana, Pitra, nagbigay ng pera para sa amin at hindi mo na ibigay, nasaan na ito ngayon? Kasi itong taong napapadala sa'yo ay andito ang mensahe niya. Kaya ako o kami pumupunta dito para maayos natin ito. Yun dapat. Hindi paraan ang pagpo-post, Mr. Canole. At huwag sabihin na wala namang pangalan. Pero, bakit ba nagsorry ang kapatid kung walang pangalan? Kung walang pangalan, panindigan yun. Walang kahit sino sa kanila sana lumapit at magsorry. Dahil walang tinutukoy na pangalan panindigan mo yun. Pero may nagsorry. So sa pagsorry na yon, Mr. Canole, aminado ka. Aminado. Pag mayroong taong aamin at maghingi ng sorry. Kasi yung paghingi ng sorry, understood na yun Mr. Canole? Pinagkakitaan sa social media, pinahiya ng lubos. Pinahiya ng lubos kung hindi siya titigil. Sa haka-post, Mr. Canole, hindi ito titigil.
Pinapahiya ng husto? Bakit? Yung mga sinasabi ng mga reactors at mga viewers, commentators sa comment section, gawa-gawa ba yan? Gawa-gawa ba yung mga salita na ibinabato dito sa kanila? Hindi. Binabase sa buhay nila. Ha, kanuli? Kaya wag mo sabihin, pinapahiya ng husto sa social media. Dahil kung walang nag-post, walang magpaalala kung saan sila noong panahon na yon. Simple lang, kanole. Dito sa sinasabi mo, huwag tayong masyadong magpahalata. Ha? Dahil hindi lahat ng tao hindi nag-iisip, kanole. Ha? Sana magkaroon man lang kayo ng kunting awa. Naaawa. Bakit? Pag ang taong pinapaalala mo yung kalagayan noong panahon, wala bang awa? Masasabi ba natin na walang awa? Pinapaalala. Dahil mukhang nakalimutan na yung taong tumutulong, yun pa tuloy ang naging masama sa mata ng tao. Pero alam ng Panginoon, sino ang may sala. Hindi tayo dapat ang humusga, Mr. Canole. Kung alam mo ang pulong ang salita ng Panginoon. Kung sabihin na magkaroon man lang ng kayo ng awa. Naisip din ba nila yung taong tumutulong, apektado na? Ibalik ko sa'yo. Kayo, may awa rin kayo sa taong tumutulong sa ipinagtanggol mo, Canole? Paano nyo ba nakilala itong pamilya na to? Di ba dahil sa taong tumutulong na sinasaktan at nasaktan ngayon? Huwag tayong masyadong halata. Sa pananalita mo pa lang dito, bugok na lang ang hindi makakaintindi, Mr. Canole. Ulitin ko ang sagot mo dito sa nagkomento sa'yo. Sir Virgilio, tanong ko lang po, wala po ba kayong anak or wala talaga kayong puso? Sino po ba ang namamahiya sa social media? Ang pangit tingnan lang na isang estudyante ang pinapahiya ng napakaraming reactors na wala naman sila ambag sa buhay ni Ria. Period. Wala po ba kayong habag sa kapwa? Masyado ba kayong nagpapaniwala ng mga iniidolo ninyo kaya nagiging bulag at bingi kayo sa ginagawang pang-aapi sa isang nag-aaral na bata na halos kung titingnan mo ay parang mga anak na nila na dapat sana ay kausapin in private kung mayroon mang pagkakamali dahil wala naman nabanggit na pangalan si Ria sa post. Pero anong ginawa? Pinagkakitaan sa social media at pinapahiya ng lubos. Sana magkaroon man lang kayo ng konting awa. Pinagkakitaan dito sa social media? Bakit ikaw? Hindi mo ba rin ba pinagkakitaan, Canole? Hindi mo rin ba pinagkakitaan? Dahil kung hindi mo rin pinagkakitaan, itong issue na to, ikaw ang malapit sa kanila, ikaw ang malapit kay Ria, sana isa ka rin sa nagpapatigil kay Ria. Pero dito sa pananalita mo, tanong ko sa'yo, nasa likod ka ba ni Ria? Isa ka ba na nasa likod ni Ria ngayon? Tanong ko sa'yo. Bakit ko na itanong sa'yo, Canole? Dahil sa pananalita mo dyan, sa sagot mo sa nagkomento doon sa live mo. Kaya nasabi ko dyan sa gitna na caption, huwag tayong masyadong magpapahalata. Sasabihin mo pinagkakitaan, ikaw hindi mo pinagkakitaan. Mabuti pa yung mga reactor dahil pinapaalala,
lang naman kung ano ang buhay nila nung wala pa ang Kalingap at nung nakita sila ng Kalingap. Pinapaalala ang before and after, Mr. Canole. Hindi yan pinapahiya, kundi ipinapaalala lamang. Kaya hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Ingat and God bless.